Magandang araw o gabi po sa inyo. Ang inyo pong maririnig na mga kwento ay tungkol po sa tagapagmana. Tagapagmana na hindi literal na magmamana po ng bahay, lupa o kayamanan. Pero ito po ay tungkol sa mga taong animoy tagapagmana ng kumpanya. Hindi po iba ito sa karamihan po sa atin at madalas po ito po ang tawag sa kanila. Ito po ay mga akala mo'y tagapagmana ng kumpanya. Simulan na po natin ang kwento at sana po ay kapulutan ninyo ng aral. Ang una po nating kwento ay tungkol sa isang babaeng supervisor na nagngangalang Maan. Para sa mga nakatrabaho niya, isa siyang bangungot na gising. Hindi dahil sa kanyang husay o tapang, kundi dahil sa kanyang ugali na para bang siya na ang may-ari ng buong kumpanya. Isa siyang larawan ng kapangyarihang walang malasakit at sa kanyang mga kamay, marami ang nalugmok sa takot at pang-aapi. Ngunit tulad ng kasabihang lahat ng sobra ay masama, dumating din ang araw na siya mismo ang nakatikim ng kapangyarihang hindi niya kayang labanan. Nagsimula ang lahat sa isang kilalang kumpanya ng garments sa Metro Manila. Bagamat hindi kasing laki ng multinational, kilala ang kumpanyang yon dahil sa dami ng orders mula sa ibang bansa. Si Maan na naging supervisor sa production line. Sa unang tingin, mukha siyang mabait, maayos manamit, mabango at palangiti. Pero kapag nakatrabaho mo na, doon mo makikita ang tunay na kulay niya. Wala siyang ibang ginawa kundi ang maliitin ang mga tauhan niya. Lahat ng mali ang turo niya sa tauhan niya. Pero kapag maganda ang resulta, kinukuha niya ang credit para sa sarili niya. Credit grabber kumbaga. Kahit ang maliit na pagkakamali ng mga katrabaho niya, parang mortal na kasalanan para sa kanya. Ano ba naman yan, Lorna? Paulit-ulit na lang ang tanga mong gawa. Akala mo ba hindi ko napapansin? Kung hindi ka sisipag, baka ikaw ang unang sipain dito. Ganito siya magsalita araw-araw. Hindi lang isa, kundi halos lahat ng empleyado ay nakaranas na matinding pang-aalipusta sa kanya. Ang iba, pinapahiya niya sa harap ng lahat. May isa pa siyang kasamahan na aplikante pa lang noon, nagngangalang Ruth, na halos mapaiyak niya sa sobrang tindi ng mga salita. Ano ba tong resume mo? Ang pangit ng pagkakaprint. Tapos kulang-kulang pa. Kung ako sa'yo, umuwi ka na lang at magtinda ng isda. Hindi ka bagay dito. Sa harap ng ibang aplikante at staff, ganito niya pinahiya si Ruth. Hindi man niya alam, pero ang kanyang mga salita ay parang mga tinik na tumutusok sa puso ng mga taong yon. At ang mas masaklap, may isa sa mga yon na hindi basta-basta makakalimot. Isang araw, may nag-apply na bagong empleyado. May edad na siya, halos lampas 50, payat, maputla, at may kakaibang tingin ng mga mata. Hindi siya agad pinansin ni Maan, bagkus pinagtawanan pa niya. Ano to? Senior citizen na mag-a-apply? Nako, baka bago matapos ang oras ng trabaho, nakahiga ka na sa ospital. Hindi ka bagay dito. Narinig yon ng lahat. Napayuko ang matanda at hindi na lumaban. Pero bago siya umalis, narinig ng isa kong kaibigan ang bulong ng matanda. Darating ang araw, ikaw naman ang babagsak. Parang sumpa, parang panalangin na hindi dapat binitawan, ngunit binitawan niya. Mula noon, nagsimulang magbago ang takbo ng buhay ni Maan. Noong una, simpleng sakit lang, madalas siyang ubuhin, lagnatin,
at sumakit ang tiyan. Akala niya dahil lang sa stress at puyat. Pero nang magpatingin siya sa doktor, wala namang makitang mali. Normal daw lahat ng test. Lumipas ang mga linggo at mas lumala pa ang lahat. Bigla na lang siyang nagkaroon ng mga pasa sa katawan nang wala namang dahilan. Para bang may humahawak o pumapalo sa kanya habang natutulog. Sa opisina, napapansin ng mga tao na unti-unti siyang pumapayat at pumapangit. Ang dating mabango at maayos, bigla na lang naging parang anino ng sarili niya. Pero kahit ganun, hindi pa rin nagbago ang ugali niya. Lalo pa rin siyang naging mapang-api. Marahil dahil gusto niyang ipakita na siya pa rin ang makapangyarihan. Isang gabi, ikinuwento niya sa isang kasamahan na nakaranas siya ng nakakatakot na panaginip. Parang may matandang babae na nakaupo sa gilid ng kama ko. Hawak niya ang tiyan ko. Tapos paulit-ulit niyang sinasabi, "Titikman mo ang sakit na pinaranas mo sa iba." Nang magising siya, ramdam niya ang matinding kirot ng kanyang tiyan. At nang humarap sa salamin, may marka ng kamay na kulay itim sa kanyang balat. Doon na siya natakot. Pero imbis na magpakumbaba, mas naging masama ang ugali niya. Isang araw, sa gitna ng pagpupulong ng kumpanya, bigla na lang siyang bumagsak sa sahig. Nang isugod sa ospital, wala pa rin makitang dahilan ng mga doktor. Malusog daw ang kanyang katawan ayon sa test. Pero bakit unti-unti siyang nangihina? Pagbalik niya sa opisina, matapos ang ilang linggo, hindi na siya kinatatakutan, kundi kinaaawaan na. Ang mga dating tauhan na pinapahiya niya, ngayon ay nakatingin sa kanya na parang siya na ang palaboy. Ngunit ang pinaka nakakakilabot, dumating ang huling yugto ng kanyang pagkasira. Ayon sa mga empleyado na nakasaksi, isang gabi raw na nag-overtime si Maan, siya na lang mag-isa sa opisina, ay may narinig siya mga yabag at pagtawa ng matandang babae. Ikaw ang susunod." Kinabukasan, natagpuan na lang siya ng janitor, nakabulagta sa sahig, nanginginig at walang boses. Buhay pa siya, ngunit hindi na makapagsalita. Ang kanyang mga mata ay parang laging nakikita ang isang bagay na hindi nakikita ng iba. Hanggang ngayon, buhay pa raw si Maan, ngunit nakaratay sa bahay. Walang malay at minsan ay bigla na lang sisigaw ng patawad kahit walang kausap. Si Joey ay manager sa isang kilalang call center company. Malaki ang katawan, laging naka-Amerikana at mayabang magsalita. Palagi siya nakataas ang baba at ang mga empleyado ay para bang mga alipin sa kanyang harapan. Kung ayaw niyong sumunod, lumayas kayo. Ang dami-daming gustong pumasok dito. Maswerte nga kayong napili ko. Yan, ganyan madalas niyang sigaw. Para sa kanya, hindi sapat na nagtatrabaho ka ng tama. Kailangan, sumasamba ka rin sa kanya. Kapag may late, kahit 5 minuto, kinukutya niya agad sa harap ng lahat. Kapag may agent na mababa ang stats, sinisigawan niya at minsan ay tatapikin ng malakas sa balikat na parang minamaliit. Ang mas kinakainisan ng mga empleyado, hilig niyang ipagkait ang benepisyo. Kung may OT pay o incentive, laging nababawasan dahil daw sa performance issue. Ngunit sa totoo lang, nakakarating yon sa bulsa niya. Isang gabi ng hiring session, dumating ang isang aplikanteng lalaki. Maputla, payat at halatang pagod.
Ayon sa HR, nakailang beses na raw bumagsak ang aplikanteng yun, pero pilit pa ring sumusubok. Nang makita ni Joby ang pangalan sa resume, napailing siya. Ikaw na naman? Hindi ka pa rin ba sumusuko? Anong klaseng kapal ng mukha meron ka? Paulit-ulit ka nang bumabagsak, pinipilit mo pa rin. Alam mo bang nasasayang lang ang oras ko? Pinagtawanan pa niya ang aplikante. Sabay tinapon ng papel nito sa mesa. Ang mas masaklap, pinilit pa niyang palabasin ng lalaki habang nakatingin ng iba pang mga aplikante. Umuwi ka na. Wala kang pag-asa rito. Maghanap ka na lang ng ibang trabaho. Yung mas mababa, yung bagay sa'yo. Tahimik na lumabas ang lalaki. Ngunit bago umalis, bumaling ito kay Joby at nagsalita ng mahina. Hindi lahat na nakangiti sa harap mo ay walang laban. Magkikita pa tayong muli. Nabigla si Joby sa sinabi nito, pero tinawanan lang niya. Makalipas ang ilang linggo, nagsimulang makaranas sa kakaibang bagay si Joby. Una, palagi niyang naririnig ang boses ng isang lalaki na bumubulong habang nagmi-meeting siya. Bakit mo ako pinahiya? Bakit mo ako tinanggalan ng tangal? Akala niya stress lang yon. Ngunit nang tumagal, lumalala ang lahat. Sa tuwing dumidikit siya sa salamin ng CR, may nakikita siyang anino ng payat na lalaki sa kanyang likuran. Nakangiti, ngunit mapanganib ang mga mata. Minsan pa nga, sa kalagitnaan ng pagtuturo sa mga empleyado, bigla siyang napatigil at napasigaw. Wala ka rito! Lumayas ka! Nagtinginan ng lahat at nagtaka dahil wala naman silang nakikita. Unti-unting bumigay ang katawan ni Joby. Nagsimula siyang magkaroon ng mga matinding pananakit ng likod at dibdib. Kapag natutulog, madalas siyang bangungutin. Lagi niya nakikita ang aplikanteng lalaki sa panaginip. Nakaupo sa kanyang dibdib. Pinipigilan siyang huminga. Paggising niya, may mga pasasya sa katawan na parang piniga o hinila ng kung anong lakas. Kapag nagpapatingin sa ospital, wala raw mali sa resulta ng mga test. Malusog daw siya. Ngunit bakit parang unti-unti siyang kinakain ng isang sakit na hindi maipaliwanag? Dahil sa kanyang kondisyon, bumagsak ang performance ng kanyang team. Maraming agents ang nag-resign at halos wala nang gustong sumunod sa kanya. Ang dating hari ng opisina, ngayon ay nilalait na. Lalo na nang kumalat ang balita na kung minsan ay nagsasalita siya mag-isa o kaya ay natutulala at biglang sisigaw ng, "Wag! Patawarin mo ako!" May mga empleyado pa raw na nakasaksi kung paano biglang dumugo ang ilong niya sa gitna ng meeting habang nakatingin sa isang bakanting upuan. Dumating ang pinaka nakakakilabot na gabi para kay Joby. Habang nag-overtime siya sa opisina, bigla raw nag-brown out. Habang nilalakasan ng loob, sinubukan niya magbukas ng flashlight sa cellphone. Ngunit bago pa man niya magawa, isang malamig na hangin ang dumampi sa kanyang batok. At mula sa kadiliman, lumabas ang isang anyo. Payat, maputla at kakangiti. Ang aplikanteng lalaki. Ngayon, sino na ang pinagtatawanan? Sigaw raw ng sigaw si Joby, ngunit wala nakarinig. Kinabukasan, natagpuan siyang nakaupo sa kanyang swivel chair. Nakadilat ang mga mata, nanginginig, at hindi na makapagsalita. Ang sabi ng mga doktor, wala raw problema sa katawan niya. Ngunit sa isip niya, parang tuluyan ang nawala sa katinuan. Hanggang ngayon, nasa mental facility pa rin si Joby. Ayon sa mga nurse doon,
Palagi niyang inuulit-ulit ang isang linya. Patawarin mo ako. Hindi ko na uulitin. Huwag mo na akong dalhin. Si Dante ay isang supervisor sa isang maliit na construction firm. Sa unang tingin, mukha siyang seryoso at disente. Pero kapag nakilala mo na, mapapansin mong siya ay parang halimaw na nagbabalat kayo. Hindi lang siya mahigpit, mapanakit siya. Kapag may nagkamali, hindi siya nagdadalawang isip na pagalitan ng malakas, murahin, o minsan ay itulak pa ang trabahador. Ano ba yan? Gago ka ba? Hindi ka marunong humawak ng martilyo? Tinatamad ka lang, no? Kung minsan, lalo na sa mga bagong pasok, ginagawa niyang aliwan ng pagmumura. At kapag may aplikante na mukhang mahina at payat, agad niya itong pinapalayas. Hindi ka tatagal dito. Baka bukas patay ka na sa bigat ng trabaho. Umuwi ka na. Dahil dito, marami ang nagbansag sa kanyang Dante demonyo. Pero dahil mayroon siyang impluwensya sa may-ari, walang makalaban. Isang araw, may dumating na aplikanteng galing probinsya. Payat siya, maitim ang balat dahil sa araw, at halatang sanay sa hirap. Nagpakumbaba siya at nagmakaawa na tanggapin kahit helper lang. Ngunit imbis na kaawaan, pinagtawanan lang ni Dante. Helper? Mukha kang wala pang kain. Kung ako sa'yo, magtanim ka na lang ng kamote. Dito, kailangan namin ng totoong lalaki, hindi butot balat. Sa harap ng lahat, halos mapaiyak ang lalaki. Ngunit hindi siya sumagot. Ang ginawa niya lang, tumingin ng tuwid kay Dante at bumulong. Hindi lahat ng mahina ay walang laban. Tandaan mo yan. Nagtawanan ng mga tao, at si Dante ay lalong nagalit. Pinahiya niya ang lalaki, sabay pinatapon palabas. Mula noon, nagsimulang makaranas ng kakaiba si Dante. Una, simpleng pangangati lang ng balat. Akala niya ay dahil sa alikabok ng construction site. Ngunit habang tumatagal, lumalabas ang maliliit na sugat sa kanyang mga braso at leeg. Nang magpatingin sa doktor, walang maipaliwanag. Wala raw infeksyon, wala ring allergy. Pero gabi-gabi, palala ng palala. May maririnig siya mga bulong habang natutulog. Dugo mo'y sisipsipin, sakit mo'y lalala. Dugo mo'y sisipsipin, sakit mo'y lalala. At sa tuwing umaga, may bago na namang sugat na parang kagat ng hayop. Ngunit wala naman siyang kasamang aso o pusa. Makalipas ang ilang linggo, nagsimula na siyang manlambot. Ang dating matipuno, bigla na lang pumayat. Ang balat niya ay naging kulay abo, at ang mga sugat ay parang hindi na gumagaling. Sa opisina, inukutya na siya ng mga trabahador na dati takot sa kanya. Pero kahit ganun, pinipilit pa rin niyang magpakita ng tapang. Wala to, hindi niyo ako matitinag. Ngunit sa gabi, mag-isa sa kanyang bahay, umiiyak siya sa sobrang hapdi. Ang mga sugat niya ay para bang may buhay. Gumagalaw, kumikirot, at minsan, may lumalabas sa maliliit na uod mula rito. Hindi lang katawan niya ang pinahirapan, pati isip niya. Sa kanyang pagtulog, lagi niya nakikita ang lalaking inalipusta niya.
Ngunit iba na ang itsura nito. Maputla, nakangiti, at may mga mata na kumikislap sa dilim. Dante, akin ka na. Sa panaginip, palagi siyang hinahabol at hinihila sa lupa. Sa tuwing gigising siya, basang-basa siya ng pawis at dugo. Oo, dugo. Dahil minsan, pagmulat niya, nakikita niya ang mga kamay niyang puno ng sariwang dugo, galing sa kanyang mga sugat. Sa huling araw ni Dante sa trabaho, wala nang gustong lumapit sa kanya. Ang mga empleyado ay natatakot dahil sa itsura niya. May amoy bulok na raw ang kanyang katawan, kahit anong sabon at pabango ang gamitin niya. Minsan, sa gitna ng trabaho, bigla na lang siyang sumisigaw. Huwag! Huwag mo akong kunin! Napapatigil ang lahat at nakita nilang may hawak na martilyo si Dante. Pilit na pinapalo ang sariling katawan. Kailangan siyang pigilan ng mga tao at mula noon, hindi na siya nakabalik pa sa trabaho. Ayon sa mga kapitbahay, natagpuan si Dante sa kanyang bahay makalipas ang ilang linggo. Nakahiga siya sa kama, ngunit hindi na siya humihinga. Ang nakakatakot, ang katawan niya ay puno ng mga sugat na parang kinain ng mga uod. At sa dingding ng kanyang silid, may nakasulat gamit ang dugo. Hindi lahat ng mahina ay walang laban. Walang nakakaalam kung paano iyon naisulat. Wala rin paliwanag ang mga pulis. Pero para sa mga nakasaksi sa buhay ni Dante, isa lang ang malinaw. Dumating na ang araw na siya mismo ang siningil ng lahat ng kasamaan niya.